Kamusta na mga kalahi? At ngayon ay magbabasa tayo ng email at ang ating tugon, no? Mahalaga kasi na kung kayo ay sasangguni sa atin or lalapit sa akin, ay padaanin natin sa email para doon is makikita ko ang nilalaman ng inyong puso. Kadalasan ay nagsusumbong kayo sa akin kung bakit mo kailangan ng gayuma at sa pamagitan ng email ay malalaman natin ano ba talaga ang tunay mong layunin at hangarin kung bakit kayo lumalapit sa akin at humingi ng tulong. At pauna lang sa lahat, no, tayo po ay manggagamot. At ang gayuma, ito ay instrumento ng pag-ibig at hindi ito instrumento ng pagkamuhi. Kaya alamin natin sa email nito kung ano ba ang kanyang intensyon, no? Pero hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan, no? So paumanhin para sa iyo, gagamitin ko tong email mo pero hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Sabi niya, "Good day po. Ako si magtatanong po sana kung ano ang maganda at mabisang panggayuma sa lalaking manloloko at manggagamit ng babae. Gusto ko siya sana na maghabol sa akin ulit dahil gusto kong iparamdam sa kanya ulit yung binigay niyang sakit sa akin. Sana po mapansin niyo ang email ko at paghihintay po ako sa inyong sagot." So, ito nga, napansin ko nga at binasa ko dito dahil pansin na pansin kita at ito naman ang aking tugon sa kanya. So, sabi ko, mali ata hanap mo. Ang gayuma ay para sa pag-ibig at hindi sa pagiganti. Ang dapat doon ay sumpa at parusa. Unfortunately, hindi ako gumagawa noon. Kung sakali, mas mabuti ang gayuma sa iyo na maka-attract ng tamang tao na paninindigan ka at hindi ka lolokohin. Sa laman ng email mo, mukhang napuruhan ang puso mo at maging kaluluwa mo ay sugatan. Ang ganyang estado ng kaluluwa ay prone sa possession ng evil spirit, kung saan ay maaari itong mag-manifest through poor performance sa work at sudden financial instability at pagkakasakit. Worst, maaari itong makaapekto sa iyong social life at even sa family. Kung seryoso ka na lumalapit sa akin at nais mo ang aking tulong, ang mairerekomenda ko sa iyo ay isang guni at healing ritual. Maaari ito online or in person na pupunta ka sa ating templo. Salamat sa pag-ibig mo at pag-consider ng aking opinion sa iyong problema. Pero humingi ako ng paumanhin kung hindi ko maibibigay sa iyo ang gayuma ritual na nais mo dahil sa nilalaman ng iyong email ay sakit at galit mula sa panloloko na iyong tinamo. Sana magkaroon ng liwanag ang iyong kaisipan at hanapin mo ang kagalingan ng iyong kaluluwa bago pa mahuli ang lahat na balutin ng kadiliman ang buo mong buhay. So ito yung reply ko. So ngayon, nag-response na naman siya. So sabi niya ay ito, ganun po ba? Sorry po kung ganun ang nasa kalooban ko. Gusto ko yun kasi na bumalik siya sa akin kaya gusto ko siyang gayumahin. Hindi ko siya kayang mawala siya sa akin. So ngayon, nag-reply na naman ako sa kanya at ang sabi ko ay ito, alin po ba ang totoo? Kasi alam mo na niloloko ka niya at may iba siyang babae. Pag ginayuma mo siya at tahasan kanyang lokohin, mas lalo lang masakit sa iyo. Sa tingin ko, hindi mo kailangan ng gayuma. Hayaan mo siya, lokohin ka na lang. Sa totoo, mapalad ka kasi pinaalam ng Panginoong Diyos sa iyo na niloloko ka niya at saka willing kang gumastos para lokohin niya. So, patanong kong sinasabi sa kanya, no? Ingat po. So ito, mag-ingat po dahil kasi maraming scammer na manggagamot din. At huwag basta-basta magtiwala sa mga manggagamot. And it includes me, ha? Una, ito ngayon, tinatanong ko, gusto ko ma-verify dahil kasi nagmamakaawa siya na gusto niyang bumalik yung taong niloko sa kanya. So hindi ko alam bakit. Masaya ka ba na lokohin ka niya? For me, you are aware na niloko ka niya. 'Di ba? Niloko ka na niya eh. Aware ka na. So it means a wake-up call. Ang Diyos na mismo nagpaalam sa'yo na niloloko ka niya at may iba pa siyang babae. Sa unang email mo nga is naramdaman mo na gusto mo siyang maghabol sa'yo bilang paghihiganti. No? Yung sakit na naramdaman. I think kasi ang gayuma, no, it's not I think. Ang gayuma ay gamot. Ang energy dapat dito is pag-ibig. Ito, desire, for whatever reason, no? Na I think paghihiganti pa rin. Kahit na anong cover up mo,
paghihiganti pa rin ang nasa isip ko na gusto mong mangyari. Ngayon, dahil sa ganito, no, gusto kong malaman ano ang relationship mo sa kanya. So sabi ko, una, kaano-ano mo ang gagayumahin? Asawa mo ba siya? Kasal ba kayo? O boyfriend mo lang? Ngayon, kung mag-asawa kayo at kasal kayo at meron siyang ibang babae, well, doon kita tutulungan. Pero, so nakita ko na dahil kasi bigla mong tinwist ang iyong email, no, kailangan ko ng katibayan na talaga kayo ay mag-asawa. Kung asawa mo, kailangan ko makita ang marriage certificate nyo na PSA para malaman ko legit kayo. Nais ko rin makita ang katibayang salaysay nyo na humanap na kayo ng legal na lunas para sa problema nyo. Kasi kung kayo mag-asawa at nagloko ang iyong asawa, is kailangan ma-actionan nyo muna. Huwag mo nang tatakbo sa akin. Huwag mo nang tatakbo sa manggagamot kasi gagastos kayo ng mahal din. No? So pumunta kayo sa barangay, magsampa kayo ng kaso na niloloko kayo ng asawa, no? Ng iyong asawa kung mag-asawa kayo, no? So maraming kaso diyan na maipapayo ang iyong barangay, no? O kaya pumunta kayo sa public attorney's office, maghain kayo ng reklamo, magsabi kayo ng inyong saloobin kung ano po, no? But usually, family case po yan, no? Ilalagay kayo, meron kasi parang hukuman dito na small family court na mga domestic issues. Pero ang inyong barangay, ang ating barangay ay may kakayahan na isaayos yan, no? Ngayon, kung hindi pa talaga magbago si Mister, kailangan na tataas na ng hukuman, no? Para mapatawan na ng parusa. Kasi kung niloloko siya sa iyo, anong uri ng panloloko, no? Titingnan po yan. Pwede pong maikulong yung asawa ninyo, no? So talagang maghiwalay at maghiwalay pa rin kayo, no? Maghiwalay at maghiwalay kayo. Pero kaya nga kayo lumapit is para maging maayos. So aayusin natin yung kalooban mo at yung kalooban niya para hindi na siya magloko sa iyo, no? Magtino siya sa iyo. Pero sa tunog or sa pag-compose mo ng yung email, gusto mo lang maghiganti na maranasan yung pait. So, kung magkasama na kayo, ibig sabihin, ikaw naman ang manlalalaki. Nonsense po, nonsense po. Siguro, kailangan talaga is parusa, no? Pero ngayon, tutuloy ko lang po yung aking sagot sa kanya. Sabi, kung asawa mo, kailangan ko makita ang marriage certificate mo na PSA para malaman ko legit kayo. Kasi kayo din, hinahanapan niyo ako kung legit din ako, di ba? So, patas lang. Pero ito, ayaw ko kasing gamitin ang aking kapangyarihan, ang biyaya na ipinagkaloob sa akin sa Panginoon, sa basta-basta lang, no? Kaya sabi ko rin dito, nais ko rin makita ang katibayang salaysay ninyo na humanap na kayo ng legal na lunas sa problema nyo. Kaya paumanhin, hindi ko basta-basta ginagamit ang biyayang pinagkaloob sa akin sa mga makasariling hangarin. Sana maunawaan niyo mga kalahi na malaking responsibilidad ang magkaroon ng kakayahan na ganito. It's not na ito-tolerate natin ang inyong ugali, no? Pero bibigyan natin ng lunas ang inyong mga suliranin. Sa totoo nga, meron tayong presyo, may mahal tayong halaga na dapat mong bayaran sa akin sa oras na kakausapin ko kayo. Ganun din naman ang gagawin ninyo kung kayo lalapit sa abogado, sa barangay, and everything. I think the barangay, tutulong yan, no? Kahit walang bayad. Pero pag mag-hire kayo ng abogado, ay may babayaran po kayo. Ngayon, kung mag-hire kayo ng isang manggagamot para lunasan ang problema ninyo, ay kailangan naman ay valid. So, kailangan nyo po talagang dumaan sa sangguni ritual. Itong sangguni ritual na ito ay uri ng diagnosis o pagsusuri kung anong pinagmulan ng iyong problema. So, alamin natin kung ano yung pinagmulan ng problema at yun ang lalapatan natin ng lunas. At ngayon, nakita ko nga, dahil kasi ikaw ay nagalit, no? Merong galit sa iyong puso at nais paghiganti, so nasugatan ang iyong kaluluwa, nasugatan ang iyong puso. Yun po ang bibigyan natin ng lunas. So sana naunawaan niyo po kung bakit po tayo nagiging stricto. Kasi ayaw na nating Shopee, sorry naman, ayaw na nating maging malala, magkaroon pa ng mas malalang problema. Buong mundo ay may problema. Huwag na po nating dagdagan sa pamagitan niyan. No? Kaya bigyan na natin ng lunas
Ito muli ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama. Sana naunawaan niyo po ang aking paninindigan patungkol sa inyong suliranin. So hindi basta-basta po na ibinibigay ko ang aking tulong. So kailangan munang masuri natin. Kaya mag-email po kayo sa apoadman@luntiangagama.org o di kaya pumunta sa aking website sa www.landasnanglahi.com. So hanggang sa muli, mayari na, pag-asatin, paalam.